Lunes, napakaganda. This is the day that the Lord has made. Nakita niyo po yung nasa background ko. At yan, no? Ito po, nandito po tayo sa Bonbon Beach, no? At sinasabing ito daw ay pang 38, no? Wonder of nature sa buong mundo. No? Napakaganda, oh. Napakaganda. Mamamangha ka pag nandito ka. By the way, ito pala, no? Ilang araw akong nagbo-broadcast. Right, ito yung probinsya nila, Brother Arapi, Mosico. Yung nanay niya, yan, nagpuputol-putol yung signal natin, no? And yun nga, no, yung mga Mosico ay kaibang island din naman, no? Pero yung mga mother ni Rafi ay dito lumaki o dito ang. At yan nga, no? Ngayon ang reading natin, ang reflection natin, John 8, no? As puntahan din natin yung Daniel 13. Kasi ito may pagkakahawigang kwento, no? Sa first reading, no? Si Susana, na asawa ni Joachim, no, na isang napakayamang tao, no, sa ancient sa Babylon, no, ay pinagnasaan ng dalawang hukom kasi may mga hukom noon panahon na yon diyan sa Babylon dahil nga sa lumalaganap ang kriminalidad at kung ano-ano bang kabuktutan. Pinag-interesan yung asawa niya, no? At habang ito'y naliligo, no, nang utusan niya yung kanyang mga maid, no, na kumuha ng gagamitin niya para sa kanyang paliligo, ay yung nag-aabang na dalawang hukom, no, ay nandoon doon. At siya'y pinasok, no, nung umalis yung bantay, pinasok siya. Pinagbantaan na kung hindi siya magpapagamit o hindi siya makikipagtarik sa kanila, parang ganyan, ay isusumbong nila ito sa kapulungan, ano, at mapaparusahan ng kamatayan, ano ha? So natakot si Susana, pero naalala niya ang Diyos kasi pinalaki siya ng kanyang mga magulang na maging matuwid sa buhay, ano? At siguro sa pananampalataya, kasama na rin diyan yung pamantayan sa buhay. Hindi siya pumayag. Yan nangyari, sinakdal siya ng dalawang hukom, sinabing ganito, ganyan, ano, na merong lalaking katagpo, si Susana, at parang napatunayan nila, no? Sa kongregasyon na talagang may sala at sinintensyahan nga si Susana ng kamatayan, ano ha. Pero nagsisisigaw si Susana hanggang sa si Daniel ay nilapitan nila, no. Si Daniel ay nag-imbestiga. Tinanong dalawang hukom na magkahiwalay. No, so nakita na nagsisinungaling. So sila ang namatay o kinasuhan sila ng perjury, no? At sila ang isinalang sa kamatayan. Ngayon doon naman sa gospel natin, dito yung babaeng nangangalo niya, no? Na dinala kay Jesus, na kailangan parusahan din ng kamatayan dahil yun ang kamatayan ang tugon sa mga taong nangangalo niya, ano ha? So ang nangyari, ang sabi ng mga tao ay kailangan parusahan to ng kamatayan. Pinipilit nila si Jesus na husgahan ito. Dahil alam nila ay magiging matuwid ang paghusga dito, kaya magkakaroon sila ng ground para siya ipapatay, no? So, ay, ganun na nga ang ginawa nila. Pero sabi ni Jesus sa kanila, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ay siyang unang bumato sa babaeng ito. At dahil nga, no, sa pagiging matuwid ng ating Panginoon at nakita na mga tao na yan, ay nagkusa silang umalis. Umalis sila at hindi na binato hanggang sa kamatayan ng babae. Kaya nung muling magtagpo ang mga mata nila ni Jesus, sabi ni Jesus, nasaan na yung mga gustong magparusa sa iyo at patayin ka sa pamamagitan ng pagbato. Sabi niya, wala na po. Anong tugon ng Panginoon? Ako din, sabi niya, hindi kita parurusahan. Ano? Hindi kita parurusahan. Umayo ka at wag na muling magkasala. Itong linggong ito, no, pagpasok ng Koresma, no, nakikita natin yung pagpapagaling ni Jesus, paggawa ng mabuti, no, pagpapadilat ng isang bulag mula sa kanyang pagkapanganak, no, pagpapalayas ng mga demonyo, at kung ano-ano pa, no. Lahat ito yung ginawa ni Jesus para sa atin, pakita sa atin na ganoon yung matuwid na paghusga at pamumuhay. Ngayong araw na ito ay pinakikita yung paghusga, no? Doon sa first reading kay Daniel, ay hinusgahan ng babae. Pero dumating si Daniel at nagbaliktad yung paghusga. Ganon din naman dito sa John 8, no, na hinusgahan yung babae, pero iniligtas siya ni Jesus. Sapagkat isang bagay lang, no? Kasi doon sa first reading, sumisigaw yun si Susana ng katarungan sa kanya, no? Sa Diyos. At dininig siya at pinadala si Daniel. Kaya siya naligtas. Ganon din dito si Jesus. Ang mismong nagsabi sa babaeng, umayo na siya at huwag nang magkasala muli sapagkat pinatawad na ang lahat ng uri ng kanyang kasalanan. Grabe, no? Sa verse, bago mag-gospel, ano, nakalagay doon, no? Sabi niya,
yung mga tao hindi siya natutuwa sa isang makasalanang napahamak. Mas gusto niya ang isang taong makasalanan na nag-transform o nagbago. So ano yung pagbabago? Siyempre, ang sinasabi ng Panginoon ay yung pagtingin natin sa ating buhay, unang-una sa pananampalataya at sa pagkilala sa Panginoon, no? Ng kanyang kadakilaan. Ano ha? So tayo ngayon Semana Santa na naman at every year ay hinihimok tayo ng Panginoon para sa pagtutuwid ng ating mga buhay. Ano? Sabi nga niya sa gitna, buhay sa gitna ng kamatayan. Yun yung reflection natin. Ano? Tayo mamamatay, no? Pati katawan natin, pati espiritu ay mamamatay kung tayo hindi lalapit sa Panginoon. Kaya nga itong dalawang reading na ito, no, sa Daniel at saka sa John 8 ay nagpapakita ng buhay sa gitna, no? Literal na sinasabi, kamatayan, yung si Susana, papapatay sana dahil nagsinungaling yung hukom, at si itong babae naman kay Jesus sa Bagong Tipan ay ipapapatay din, no? Dahil pinagbintaan o kinasuhan ng pangangalo niya, no? So sabi nga natin, tayo ngayon, ano, maaring tayo sa buhay natin ngayon ay patay. Patay ang ating pananampalataya, patay ang ating buhay, patay ang ating pakikipag-communicate, patay ang pagsasalo-salo natin bilang isang pamilya, at marami pang bagay. So kailangan na sinasabi lang ng Panginoon makita natin ito, baguhin natin ang kamatayan niyan at bigyan ng buhay. No? Sa gitna ng kamatayan ay pwedeng magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng paglalagay at pagluluklok sa ating Panginoong Hesukristo. No? Ang Santatlo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sa gitna ng ating pakikipag-ugnayan sa lahat at higit sa lahat ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ihimukin tayo nito hanggang sa April 3, no, na Biyernes Santo, no, ay ganito ang tema niyan. Puro paghihikayat para magbago, baguhin ang ating sarili, baguhin ang ating pag-uugali at lahat ng mga bagay, baguhin ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, no, ng tunay na may kabuluhan. No, ha? Ano sabi nga, di ba? Every year na lang. Sana itong taon na ito ay tumama na, no? Tumama na yung ating gustong baguhin sa ating buhay at magkaroon tayo ng kasiyahan, no? Peace, love, joy, no, and hope, no, ay mapasa atin, no. At yan hilingin natin sa pangalan ni Jesus, no. Sa gitna ng kamatayan, Panginoon, ay bigyan mo kami ng buhay. Kung ano man ito, no, na nagsasadlak sa atin sa hindi magandang pakiramdam, no, hindi magandang sitwasyon at lahat ng mga bagay o elemento na nagpapahirap sa atin dito sa ating buhay na dapat masaya dahil nandiyan ang Panginoon at pinangako sa atin ang buhay na dating naahangarin ng bawat isa. Sana makapasok tayo doon. Amen? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God, sa gitna ng kamatayan ay buhay ang nasa iyo, Panginoon. Kung kami lalapit sa iyo at tunay na magpapasakop sa iyong pamantayan, mahirap yun Bilang mga tao, marami kaming gusto. Marami kaming pilipit na ginagawa. Masaya kami pag pilipit yung nagagawa namin basta makakalusot at para guminhawa kami. Maraming kalokohan sa buhay na ito na hindi namin makita sapagkat ito'y naaaliw o nagbibigay ng aliw sa amin. Bilang mga makasalanan, tulungan mo kami magbago, Panginoon, sa pamamagitan. Yan, ng kalangitan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kalwalhatian ay baguhin mo kami, baguhin mo ang dapat naming iayos. Huwag kami magturo, manapay ituro ang aming sarili para makita namin yung aming mga kamalian sa buhay at maituwid ito para sa iyong kalwalhatian. At siyempre, para sa aming pamilya, sa pagkakasunduan at sa pakikipagkapwa-tao. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon, sa kagalingan, sa pagdidigtas, sa paglalayo mo sa amin sa mga masamang bagay sa mundong ito, sa mga sakuna at malubhang pagkakasakit. Thank you, Lord God. Maraming salamat. Ito'y dalangin namin na kami patnubayan mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo sa kanyang kalawalhatian. Amen and amen. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. And the Father, the Son. Mga kapatid, walang kaya magpinta ng ganito kaganda. Wala din kayang umukit ng kanyang ginawa. Nakakamanghamanghang likha ng kanyang salita at kamay. Amen? Yan ang ating reflection yan. Buhay sa gitna ng kamatayan. Amen?
and amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye-bye. Like and share. God bless.